Nagkaroon ba kayo ng talagang matinding away ni Doc Vicky? Kasi di ba, parang pag sinabi nun, Vicky Bello, tatapat mo ba ni Kalayan? Sino ba mas magaling talaga? Eh di ba naging ano yon, yung merong isang... Si Boy Abunda. Yung... ano yan? Ikaw na magsabi. Ano sinabi ni Doc Vicky? And all I'd like to say is, if you want to look like Boy Abunda, go to Dr. Kalayan. But if you want to look like Ding Dong Dantes and Piolo Pascual, come to Bello. Anong narinig yun? Anong Ako, hindi ako. Si Boy ang nagalit to. Loko-loko yun si Vicky. Nano tayo sa Showbiz Central. Talaga. Eh, samantala sa akin galing si Ding Dong Dantes. Before. Nung nahulma ko na, kinuha na niya. Ganyan siya eh. Naku, ang ganda-ganda ni Doc Pai. Ngayon, di ba nakikita yung picture niya ngayon? So parang meron silang nakita na parang hindi na maganda, kagagawan mo raw yun. I'm sure narinig mo yung sinasabi na ginawang guinea pig ni Doc Manny, si Doc Pai. Doon sa mga tao na naniniwala sila na yung mga nangyari kay Doc Pai, kung ano man yung naging pagbabago, is because kagagawan mo, anong mensahe mo? Tingin nyo ba gagawin ko sa asawa ko yun? Maraming nagtataka na parang pinakilala niya yung sarili niya ngayon as Dr. Pai Cabrera. This is Dr. Pai Cabrera. At hindi na Pai Galaya, di ba? Ano bang nangyari sa relasyon niyo ni Doc Pai? We parted ways noong 2019. Lagi kami nag-aaway. Ikaw ang na-fall out of love. Parang gano'n. Baka may iba ka ng love. Ganun nga. Napalitaan niya yun. Bla, bla, bla. Hanggang sa umuwi siya. Hindi ko alam yung pag-uwi niya. Biglaan ba yan? Surprise? Biglaan, surprise. Baka gusto ko talagang Hulihin. Nahuli ka. Nahuli ka. Naging pasyente niya yung kaano ko. Yung Ka-affair mo. Ka-affair ko. Almost 30 years ka na sa industry na to, no? Ano yung pinaka tumatak na kaso sa iyo, Doc, na hindi mo makakalimutan? Be it good or bad? Nagpalaki ng ari niya. Okay, oh. At tigas Anong naman nangyari? ng ulo. Oh, ano nangyari? Ginamit agad. Isa siya sa tinaguriang Doctor to the Stars, isang pangalan na kasing kinang ng mga celebrity na kanyang hinahawakan. Pero, kasing kulay rin ng showbiz ang kanyang personal na kwento. Sa episode na ito ng Kay Susan Tayo Vlogs, The Doctor is In. Halika, pasok tayo sa kanyang klinika. Surprise! Si Doc Manny! Ayan. Dr. Manny Kalayan. Let's go inside, Doc. Naku, tour mo nga ako dito sa clinic mo. Gano'ng katagal na to? Renovate na ito, di ba? Gano'ng katagal na to? Tagal na to. It was 1997 pa. 97. So, oh. Tapos binago, yes. Ito original. Ito original. Doc Manny Kalayan, thank you dito sa interview na to. Kumusta po kayo ngayon? Ito, ganito pa rin. Nagpapaganda pa rin tayo ng tao. Yung Kalayan Group of Clinics ay talagang sobrang successful, especially nung 2000. Paano yung success na yun? Nagsimula kami ng 2000 sa maliit na clinic pa lang. As in 40 square meters lang. Okay. Tapos andun yung surgery, andun yung derma. Kasi nga, derma si doktora, ako naman yung surgeon. Doon kami nag-start. Tapos hanggang sa nanganak yan, gawa ng mga celebrity. Hanggang sa nag-expand na, nagkaroon ako ng operating room sa kabila, sa kabilang room, and then, ayun, nag-branch out na kami. Kailan nagsimula yung pangalan mo dito sa industriya ng pagpapaganda? Nagka-client kami celebrities, tapos nag-refer sila ng mga celebrities nila. Hanggang sa nakilala na kami, hanggang sa in-endorse na kami. Si Doc Pai, paano kayo nagkakilala pala? Kami nagkakilala kami sa medicine proper namin. Para kayong high school, college sweetheart? First year pa lang, oo. Inasawa ko na. Para sabi ko, matagal ang medicine eh. Kasi mamaya, tumanda na tayo. Yung mga bata, tsaka pa lang, hindi natin ma-enjoy yung kabataan nila. Dire-diretso na from there. Saka ang ganda ng tandem nyo, ha? Isang derma at isang cosmetic surgeon. Planado yun. Right. Oo, di ba? Nag-asawa na kayo, naging mag-asawa na kayo, doon pa lang kayo nag-put up ng clinic. Since tinulungan din kami ng parents namin.
na mag-put up ng clinic. So, sila muna yung nag-invest. Tapos, simula nun, pinalaki na namin. Passion na rin namin. Oo. Noong nag-aaral pa kami, sabi namin, ayaw namin ng mga emergency cases. Ayaw namin na namamatayan. Yung OB naman is wala kang tulog. Oo. Nanganganak sa wagas. Ako, nag-opera ako. Gusto ko lang beauty. Ano pakiramdam niyo doon nung panahon na yun, Dok? Parang ano yun kumbaga parang nasa rurok kayo ng tagumpay. Nandoon kayo sa pedestal sa industriya ng pagpapaganda. Tunog na ngayon ang paboritong cosmetic surgeon ng lahat na si Doc Manuel Calayan. Sarap ng feeling na very, very successful ka. Kaya lang, syempre, dapat yung paa mo nasa ground pa din. Doon sa mga naalagaan yung mga artista, sino yung talagang pinaka-proud kayo na handle nyo at talagang ipagmamalaki nyo na produkto nung inyong galing? Dami. Sila Rufa Gutierrez. Yan. The Gutierrez family. Okay, nag-alaga sa kanila. Wow. Kahit na makulit at mataray si Annabelle, mabait din naman. Sa larangan ng cosmetology, beauty enhancement, talaga sabihin na natin, ikaw yung isa sa dyan, Pioneer. pioneer, kumbaga veterano, at siyempre mahigpit mong kakumpetensya talaga. Si ano ba talaga mahigpit mong kakumpetensya? Si Doc Vicky Bello? Si Vicky, Siya ba talaga? siya ang tinatapat sa akin. Sino nauna? Ikaw siya? Siya. Tao na siya kasi 60, hindi ko alam. 60-something na siya. Nung medicine ako, nagpa-practice na siya. So, Parang hindi siya in-idol ko siya. Tapos naging magkalaban na kami. Nagkaroon ba kayo ng talagang matinding away ni Doc Vicky? Wala. Ano yan? Healthy competition naman. Meron siya ditong clinic sa building na to. Okay. Kasi nagkasabay kami sa elevator. Ay, nako, pinag-ano na naman tayo, pinagkasabong na naman tayo. Ay, kasi di ba, parang pag sinabi ng Vicky Bello, tatapat mo man ni Calayan. Di ba? Yes. So, ibig talagang kayo Gusto ng tao yun. Oo, gusto yun ng tao na parang sino ba mas magaling talaga Correct. dito. Oo, di ba? Oo. Di ba naging yun, yung merong isang... Si Boy Abunda. Yung Ano yan? Ikaw na magsabi. Ano sinabi ni Doc Vicky? I feel bad kasi parang ginagaya lang nila ako. Sana naman maganap naman sila ng sarili nilang unique marketing. And all I'd like to say is, if you want to look like Boy Abunda, go to Dr. Calayan. But if you want to look like Ding Dong Dantes and Piola Pascual, come to Bello. Very good. You know what? It's true. It's true. Joke lang yun Please Tama. don't pick up. No. But that boy is the main endorser of Yeah, Calayan. We know that's that, right. And Ding Dong is one of your main. Narinig yun. Anong hindi ako. Si Boy ang nagalit. Anong Sabi na, reaction? loko-loko yun si Vicky. Inano tayo sa parang Showbiz Central ba yun? Ano sabi? Ganyan daw, ganyan. Talaga? Samantala sa akin, galing si Ding Dong Dantes. Before. Nung nahulma ko na, kinuha na niya. Ganyan siya. Naapektuhan ba negosyo mo nun? Oo, lumakas lalo. Talaga? Maraming gustong Alam mo naman yung mga tao, di ba? Boy Abunda is Boy Abunda. Very credible yan. Dinibdib mo ba yan? Hindi. May mga instances ba, nagkita kayo ni Doc Vicky and inano mo siya na... Hindi kami nagkikita. Nagkita kami sa mall ni Hayden. Sabi ko, ano sinabi ni Vicky? Sabi niya, ay, pasensya na muna, Doc. Kasi, alam mo naman si Vicky. Ganun talaga yun. Spoiled yun Kung ano sabihin niya. Kung ano gusto niya sabihin, sasabihin niya. Ano sabi mo? Mali naman ata yun. Below the belt yun. Si Boy, kay Bello dati. Close sila. Silang close to Vicky. Tapos, lumipat sa'yo Lumipat sa akin si Boy. Tapos alaga ko naman si Ding Dong noon. Yung nagka-switch lang. Parang, ang sama naman ng modelo. Parang, ganun ang gusto niya palabas. Gusto mong gumanda, punta ka sa akin. Kung ayaw mong gumanda, pumunta ka kay Di ba? Ganun ang ibig sabihin nun Hindi ka ba magagalit nun? Nagalit nga. Pati PMA nagalit sa kanya. Tapos ano yun? Unethical. Bawal na bawal manira ng kapwa doktor. Masasabi mo ba na ngayon tapos na yung kung ano mang rivalry ang nangyari sa inyo? Siguro, tapos na yun. No? Kung matatanda mo, Doc, kailan yung huling pagkakataon na nakita mo si Doc Vicky? Ay, tagal na. Huli kami nagkita, celebrity duets pa yun. Tagal na nun. Tagal na nun. Oo. Huwag lang siya magsayaw, yung sayo-sayo na gano'n. Unsolicited, Bakit wag sumayaw?
edad na tayo eh. Oh, sumasayaw lang naman. Ano bang masama kung sumasayaw siya? Basta. Basta. Para sa akin, wag na. Wag na lang. Yan, pwede siya yung advice ng beauty regimen, ganun. Kasi kilala siya doon. Sobrang swerte ako kasi he always understands me. Sabi ko nga sa mga patients ko, na I talk about to, Dok, ang swerte mo naman. 1 in a million yan. Sabi ko, oo talaga, wala nang ganyan. Yung isa sa nakakabit sa inyo yung pangalan ni Doc Pai, di ba? Maraming tataka na parang pinakilala niya yung sarili niya ngayon as Dr. Pai Cabrera. Alam niyo ba yung tinatawag na liquid nose lift? This is Dr. Pai Cabrera and pag-usapan natin ang liquid nose lift. At hindi na Pai Kalaya, di ba? Yes. Ano bang nangyari sa relasyon yun ni Doc Pai? We parted ways noong 2019. Almost 7 years. Almost 7 years. We parted ways. Oo, and then, hindi pa naman annulled. Ano lang. Yung annulment nyo on process, ganun? Hindi tapos pa. na? Hindi pa. Wala pa. Wala pang nag-file ng action. annulment. Oo, wala pa nagpa-file. Pero you parted ways. Bakit? Ano ba? Tango na kasi. Anong dahilan? Nagka-clash lang. Ano pinagkaklasyan niyo? Maliliit na bagay. Iba na siya. Iba na rin ako. Lagi kami nag-aaway. Lagi kayo Oo, nag-aaway. and then sabi ng mga anak namin, maghiwalay na kayo. Kasi kaysa naman nakikita namin kayo lagi magkaaway. Hindi naman healthy yan. Ano ba? Tingin mo, parang naano ka, fall out of love ka, gano'n? Or siya, sa'yo? Oo, parang gano'n. Parang ako. Ikaw, bakit na fall out of love ka kay Doc Pai? Kasi nawala siya ng 5 years eh. Pumunta siya sa abroad. Di ba nag-aral yung mga bata? Mm. Pinag-aral namin sa abroad. Sumunod siya. Tapos yun, sinamahan niya doon. Oh, tapos? Eh, nahiwalay kami. Okay. Doon yung nagsimula na parang ikaw ang na-fall out of love. Parang gano'n. Baka may iba ka ng love. Ganun nga. So, Pag-uwi niya, to confirm nga niya. And then, tumagal pa kami ng 4 years no, ni Doc Pai. Pero parang cold na yun, mga years na yun. tinry niyo pa rin namang Tinry namin. i-save. Oo. Kaya lang ikaw kasi meron ka Iba na yung lifestyle ko eh. Anong naiba? Yung lumalabas gabi-gabi, wala kasing asawa, nasa malayo, ang daming tukso. Sino yung partner mo ngayon? Ngayon, secret. Si Sino Victoria Secret. partner mo ngayon? Akala niya si Vic. Sino, nasa? Wala. Wala kang partner? Walang nagpapatibok ng puso mo ngayon? Meron, mga aso ko. Si Doc Pai, meron na ba siyang bagong love of her life? Wala rin. Wala rin. Mga ano siya. Ang natutuwa naman ako at inaalagaan niya yung mga anak namin. At siya rin yung parang, siyempre mga babae yun. So lahat yan, kalaban ko. Oo. Kampisain na. During yung absence ni Doc Pai na nasa abroad siya, sa 5 years, nagkaroon ka ba ng illicit affair? Nagkaroon ka ba ng love child? Ganyan? Illicit affair lang. Hindi naman love child. Kasi na nababalitaan nga niya, yun, bla bla bla. Hanggang sa umuwi siya. Hindi ko alam yung pag-uwi niya. Biglaan ba yan? Surprise? Biglaan, surprise. Baka gusto ko talagang Hulihin. Nahuli ka. Nahuli kam. Nahuli ka. Nasaan ka? Anong akto yung nahuli niya sa'yo na napatunayan niya meron ka ng love, manibagong love? Saan ka nahuli ni Doc Teka. Pai? Nung naging pasyente niya, yung yung Ka-affair mo. ka-affair ko. Nagpa-derma sa kanya. Kasi hindi ko alam ba't nalaman. Ang galing-galing na instinct. Oo. Tapos sabi niya, vlogger ka? Tapos tinawag yung anak ko. Bernice, yan ba to? Tingnan mo, yan ba yung may maganda, bata? Tingnan mo yun yung kay dading kinalolokohan. Binatuga. Tapos nasa Canada ako nun sa anak kong panganay. Tawag sa akin. Sabi niya, yung asawa mo, dinetain ako sa clinic. Ay, kinulong? Interrogate. Tapos? Umami na daw siya. Sabi ko, patay. Pag-uwi ko nito, madugong encuentrohan. So, umamin ka na lang? Umamin na lang ako. Gaano katagal yung naging mo doon sa karelasyon mo?
3 years din. Ngayon, wala na. Wala na. Ito, Doc Manny, sabi, di ba si Doc Pai, ay isa sana ko, ang ganda-ganda ni Doc Pai. Ngayon, di ba nakikita yung picture niya ngayon? So, parang meron silang nakita na parang hindi na maganda, kagagawan mo raw yun. Ano katotohanan Yun dyan? yung nagkaroon siya ng sakit. Kaya kami abroad din. Nagkaroon siya ng adrenal fatigue syndrome. Yung, Ano yun? napagod yung adrenals natin. So, bumigay lahat yung endocrine system niya. Hanggang sa mamaya, nag-swollen yung face niya. Oh. Tapos mamaya, manas na yung dito niya. Mm. Pinakatimed ko. Hindi naman kayang gamutin. Nasa na-ICU yan. Tumindi yung pneumonia niya. So, dinala ko na sa States. Doon ko pinag Kasi di ba parang yung mukha niya, lumiit na liit. Because of that, ano ba yun, sakit? Hindi, yung lumiit na lumiit, yun yung gusto niyang itsura. Sino gumagawa nun? Ikaw Siya o na, siya din? oo. Siya yung naggaganon? Hindi ikaw? Ako din, may part din nga. Pero hiwalay na kayo nun? Hindi pa. Oh. Kasi sabi Hindi parang, pa. di ba may mga nababasa ko si Doc Manny. Pinag-practicean. Pinag-practice. May mga pinag-practicean, praktisado na ako. Ayun nga, sabi, hindi, kasakit talaga. Yun ang gusto niya. Yun ang gusto niya. Lumaki kasi yung mukha niya nung kasakit. Doon sa mga tao na parang naniniwala sila na yung mga nangyari kay Doc Pai, kung ano man yung naging pagbabago, is because kagagawan mo, anong mensahe mo? Kasi parang ang naniniwala sila, kasalanan mo yun. Kung ba't nagkaganon yung ikaw? Tingin nyo ba gagawin ko sa asawa ko yun? Ikaw, Susan, tingin mo ba gagawin mo sa asawa mo yun? Hindi. Siyempre, ang asawa mo is model mo. Nagkataon na nagkasakit lang siya talaga noon. Kala naman iba, may ginawa na ako sa mukha. Hindi nila alam na mamagana nga. May pulmonary problem na. Yun pa ang naririnig mo. I'm sure narinig mo yung sinasabi na ginawang guinea pig ni Doc Manny, si Doc Pai. Guinea pig. Ilang years na ako nagpa-practice before. Ang dami ko ng pasyente, kliyente, mga artistang napaganda noon. Marami na makukulit yan. Mema sabi. Ba't ko naman sisirain ang mukha ng asawa ko? Ganyan. Kumusta siya ngayon, si Doc Pai? Sa sakit niya yun? Naka-recover na siya? Ay, oo, tagal na. So ngayon, magkasama pa rin kayo sa business? Business-wise, yes. We're still business partner. Hindi namin pinapalitan yung pangalan ng Manny and Pai Kalayaan Clinic. Kasi andyan na yan eh. Oo nga. Na yan eh. So, ganun pa rin. Pero never na kami nakikita. Bakit? Ay, ina-avoid nyo or what? Na-avoid niya ako. Bakit? Aba, ewan. Siguro galit na galit. Akala ko ba okay? Business partners kayo pero galit. Yes, in papers. Pero yung sabi mo magkikita kami dito, ganun. Hindi. pag nagkita kayo, sa tingin mo, ano mangyayari? Umiiwas siya. Iniiwasan ka talaga niya. Ang ginagawa namin dito scheduled. Ang punta. Ang punta. Hindi kayo pwede magtagpo. 10 to 1 siya. Ako naman from 4 to 7. Gaano katagal na ganyan yung setup nyo? Tagal na. Matagal na? Oo, matagal na. Pero hindi kayo nagdi-discuss personally, face to face? No. Nagdi-discuss ako at yung anak ko. Kasi siya yung nagpapatakbo. So, nag-ano na lang, nagre-report siya sa akin. Alam ba ng mami mo yan? So ngayon, kumusta yung business? Kumusta yung business? Doing good pa rin. Doing good pa rin. Doing Pero good pa compared nung mga dating kayo lang, dyan. Oo, grabe yun nun. Oo, iba Grabe, yun. Iba yun. Tsaka medyo, ayun, naglalaylo na rin nga. Kasi, bumabata ka na. Pero hindi ka nagagalit yung mukha. Hindi na, nagmumura lang. Hindi. Bakit sabi yung itong mga yung ibang branches nyo na nagsara, nalugi? Totoo ba yun? Hindi. Ba't sinara? Ano lang yun? Kasi nag-pandemic nga nung ano. So, nag-pandemic. Ang layo-layo, hindi na namin ma-open. Tapos, aminin na natin, lahat naman na-apektado tayo nung pandemic. O, pati mga staff namin lahat, tinesweldohan pa namin kahit na pandemic siya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hanggang sa, decide namin na huwag nang i-open yung Cebu and Davao. Okay. Kasi pagod na rin akong makakabiyahe doon. Kasi kailangan pupunta-punta ka doon. Mag-opera pa doon. Yung dito nyo sa alam ko nagkaroon kayo Alabang. sa Casa Morato. Nagkaroon kami Timog.
Sa Trinoma. Morato muna. Timog muna. oo. Timog, Morato. Tapos lumipat kami ng Trinoma. Tapos yun, pandemic din. Nag-close din yun. Close lahat. So, niretain na lang namin itong Makati and Alabang. Ano mo, Doc? Ang mensahe mo pag kami magsasabi, ay, kaya si Doc ay hindi na busy, parang wala na yan, nalipasan na yan ng panahon, hindi na siya magaling, wala nang bilib sa kanya, wala nang naniniwala sa kanya. Wala lang, dead mo lang. Mm. Basta ako nakakapag-opera pa ako. Diyos, salamat nga ako nakakapag-opera pa ako eh. And then, okay naman yung pamilya ko. Okay naman yung estado ko pa rin. Kung ano man sira nila dyan, bahala sila. Dati pa ako sinisiraan ng mga yan. Kung saan sila maligaya, may mga bashers, di ba? Maraming bashers. Hindi mo nun maalis yan talaga sa industriya eh. Almost 30 years ka na sa industry na to, no? Ano yung pinaka tumatak na kaso sa iyo, Doc, na hindi mo makakalimutan? Be it good or bad? Ay, yung naalala mo yun na news ako noon, yung sa may penile enlargement. Ah, sa'yo ba yun? Yun nagka-problema. Naalala Ano, mo. bakit nagpalaki ng ano? Nagpalaki ng Ari. ng ari niya. Okay, oh. At tigas Anong naman nangyari? ng ulo. Oh, ano nangyari? Ginamit agad. Ginamit agad. Ilan yung naging ganun pa siya? Lahat naman sila successful. Ito. Ito lang matigas ang ulo. So, nagpalaki. Ano sabi mo? Sabi ko, wag mo gagamitin ng 3 months yan. Ayun, Eh, ang yabang-yabang. Meron daw siyang 3 girlfriend. Paano daw yun? Yan, ginawa. Hindi nga pwede. Sabi mo. Pero, paano nagawa na niya yung bago, crime? bago niya sinabi sa'yo, nagawa na, hindi na siya nag-seek ng Nagagawin advice. kung pwede na ba Pwede to? ba Siyempre alam naman niya eh. So, nagawa na niya. Oo, bago ko gawin yun, sinabi ko na, bawal Na na wag muna, sex. in 3 months. Oo lang siya na, oo. Tapos, ano nangyari sa kanya? Tinatanong ko kung patingin na itsura. Ayaw Oo. naman pakita. Pero ano nga nangyari? Talo nga siya sa kaso. Ano Parang, nangyari sa pututoy niya? tingin ko normal. Normal. Sige, extortion lang. Humingi siya ng dam niya sa 23 million. Sabi ko, bakit? Pakita mo muna. Hindi pinakita. Hindi naman. Talo siya sa kaso. Na-deform daw. Ano na raw itsura. Hindi mo nakita. Hindi na. Sabi niya, baka nagmukhang pretzel na yun. Sa court, pinakita niya, hindi. Hindi na nga kami nakarating ng court. Hindi na. Hindi na nag-hearing kasi doon pa lang, sabi pa lang nung, saan? Hindi ko alam kung saan na kami nakarating na. Pakita muna kung ano to, kung pwede bang kasuhan. Oo. Lack of evidence, dismiss agad. So, ngayon ginagawa mo yan? Oo. Meron pa rin? Meron pa rin. Hanggang ngayon? Yes, so meron pa rin. Ano ba talaga kailangan gawin? Ay, ano? Yung iba kasi payat. Pinapataba lang natin. Yung na fats. Yung iba naman, ginawa ko na, babalik sa akin. Doon, umiiyak na si Mrs. Bakit? Ang sakit na. Dati sakit. Malaki na eh. Tumaba na. Ikaw, Doc, wala kang pinaretoke sa mukha mo. Wala. Ito. Ayan. Rhino. Matangos siya, kaya lang nag-threads ako. Ikaw, sino Ako gumawa? Sa Botox, mga wala ka. Botox meron. Saan? Dito. Tama, walang wrinkles. Dito. Sabi, pag Botox, parang nagmumukhang hindi na Hindi gumagalaw. naman totoo yun. Sige nga, ngiti ka nga. Ayan. Pero hindi ako kumukunot. Hindi kasi sabi, di ba, pagka daw gano'n, nawawala na ng reaction yung mukha pag Botox. Hindi Kaya nga tinitin. Meron naman nga. Pero hindi ako gumaganon. Saka yung dumidilat daw yung mata. Saka hindi ganon. Hindi ako, yung kunot, frown. Ayan, hindi ako maka-frown. No. Hindi mo ma-frown? Hindi ka kasi nga relax yung muscle mo. Ganun ba yan? Oo. So, paano pag galit ka? Di suntukin mo na lang agad. Meron ka bang naging kasong fraud sa US? Ay, framed up yan. Yan yun naman yung Pinagtiwalaan mo? pinagkatiwalaan ko na mag-put up ng clinic. Kami, ganyan. Tapos mamaya, ninakawan na kami. Tapos mamaya, nahuli na namin siya. Piname up naman kami. Kayo pa ang Binaligtad pa kami. Binaligtad pa kayo. Oo. Pero naabsuelto naman yun. Absuelto. So, wala na yun. Wala na yun. Pero wala na rin kayong clinic doon. Wala na rin. Oo. Kasi nga, kaya ako nag-clinic doon,
para kay doktora masamahan yung mga bata. Sabi kasi naiinip siya. Pwede bukas kita ng clinic dyan. So, ang nagkaso doon, Kami nagkaso. pero tapos na yon. Tapos na yun. Ano siya? Naparusahan ba siya? Nagbayad siya. Nagbayad din ng konting amount sa utang niya. 1.5 M US. Ito yung treatment room. Treatment room to. Okay, let's go inside the treatment room. Makapagpa-treatment ka. Magpapa-treatment tayo. So, dito yung usot. Facial. Yan ginagawa yung may mga machines. May mga machines. We have different kinds of facials kasi. So, Doc, halimbawa ako magpapakonsulta, upo nga ako dito. At paano ginagawa to? I-analyze mo yung mukha, yung balat. Analyze natin yung balat. Mukha, balat pala. Hindi mukha. Ang ganda tingnan yung mukha. So, like, Na-analyze natin skin. yun nga. Ano yung bagay na facial sa kanya. Ako ba, oily, dry, or what? Ang nagbe-base tayo sa T-zone. T-zone, ito. Oo. Dito. Kung pagka-oily kang konti. Ayun, ano ba maganda, oily o dry? Mas maganda oily. Buti na lang, oily ako. Para moisturize yung skin natin. Yeah, oo. Pero yung ano ko ba, balat ko ba, tingin mo, naalagaan ko naman? Naman, 20 years na, ganyan ka pa rin. Nung sobrang lakas at sikat yung mga clinic mo, Doc. Sa sobrang dami ng kailangan mong puntahang clinic, gaano ka kabisi ng mga panahon na yun? Ay, sobra. As in, yun nga, medyo hindi namin na ano yung mga bata eh. Hindi nyo subaybayan? Hindi namin medyo nasubaybayan yun eh. Kasi yung mga lumalaki sila, kami naman busy. Gumawabawi lang kami pag Christmas Talaga? and New Year. Ayan, nag-abroad talaga kami. Okay, so hindi nyo sila talaga nakikita on a daily basis? Dahil sa busy Nakikita, hi, hello. Ay, ganun lang. Oo, kasi may pasok din sila. Oo. And then, busy rin kami. Pagdating naman ng clinic, pagod din. Ilan ba nag-ianak mo? 3 girls. Ngayon, kumusta yung mga anak niyo? Successful naman sila. At Yung bunso ko, nagma-medicine. Mm-hmm. Nag-aaral pa lang. At the same time, ano siya, madrigal choir. So, tapos yung pangalawa, yun, siya na yung nagmamanage dito. Okay. Esthetician siya. And her fiancé, yun, sila nagmamanage dito, si Bernice. At si bunso, si Andrea, tapos si Hana, yung panganay, nasa Canada. Nakikita mo ba yung pag-evolve ng beauty industry sa atin? Paano siya nag-e-evolve? Constant siya. Kasi beauty is part of aging. Age gracefully. Huwag kalimutan yung mga regimen mo. Visit a dermatologist lagi. Tapos put on your sunscreen. Ano naging contribution nyo to sa buhay mo, Dok? Pag nakakakita ka ng mga taong pinaganda mo. Madami. Nagpaganda kasi iniwalayan sila. Hindi mo pinagpalit sa bata. Ngayon, pinapabata ko nga itong pasyente. Hanggang sa mamaya nagkakabalikan sila. Binalikan kasi nga, umata na. Iba naman sa work. Kaya sa work yung pleasing personality, may itsura ka. O na-enhance ka. Kinuha siya. So pagka may mga ganong nakakarating sa yung feedback, ano nararamdaman mo? Sense of fulfillment. Talagang, uy, galing naman, congrats. Parang gano'n. Hindi, Doc. Salamat, Doc. Salamat, Dok, talaga. Oo, salamat, Doc, talaga. Literal. Halimbawa, yung buhay mo ang ireretoke. Buhay na. Buhay mo ireretoke, Dok. Oo. Ano yung i-enhance mo or ireretoke mo sa buhay mo? Narito ko sa buhay ko. Is it your love life? No, my lifestyle. Bakit? Siguro, magda-diet na ako. Mm. And then, ile-lessen ko rin yung alcohol. Lesser din yung vices. Sa tingin mo ba, ano ka dyan? Abusado ka? Hindi naman, pero nagiging habit mo na rin. So, yun ang gusto kong gagawin. Ano ba yung, kung meron man, ano yung naging lowest point sa buhay mo? Namatay yung daddy ko kasi parang siya yung idol ko eh. Kaya ako nag-doktor din, gawa din niya. Tapos biglang wala. So, walang nagpapatibok ng puso mo ngayon? Wala pa kasi
may nagkakaedad ka pala. Mm. Totoo yun, naglalaylo ka rin. Mhm. No? Kung ikaw gusto mo may partner ka, as you grow old, para may kasama ka naman talaga. Hindi, basta ako mag-isa ako ngayon sa kondo ko eh. Ako lang eh. So, sanayan lang. Saka nagtayo ako ng may side hustle ako. Nagtayo ako ng Kalayan Cafe and Bar. Ba? Yes. Nag-expand ka pa ngayon Nag-expand pa ako food sa naman. Timog naman yun. Meron daw, saan doon? Sa Timog, sa may Sir Williams Hotel. Malapit sa daddy mong ano. Yun, malapit sa Torre. Mm, Yun. Mm. Parang panglibangan ko naman sa gabi yun. Mm. Mapapagod ka dito sa clinic. Sa gabi naman doon, may kumakanta. Tumatambay ka doon. Matambay ako. No. Total, sabi mo nga, hindi pa naman nakafile yung annulment nyo. Hindi mo ba nakikita na mare-reconcile uli kayo ni Doc Pai para buo uli yung pamilya nyo? Tingin ko hindi. Hindi na. Kasi kilala ko yan eh. Pag galit yan, she forgives but not forget. At this point, meron ka pa bang hinihiling sa buhay mo? Wala na. I'm contented na. Parang ready to retire na nga eh. Oo. I'm ready to retire. Tapos, gusto ko lang, yung mga anak ko maging successful din. Tulad namin. At saka makatapos ng pag-aaral, mga ganun ba. The usual. The usual na safe lagi. Healthy. Walang sakit. Ay, Doc Manny, thank you so much. Thank you so much dito sa ibinigay mong Ako, it's my pagkakataon. pleasure. Tagal na natin hindi nagkita. Of course, tagal na natin. Salamat. Yes. At mga kapuso, namimiss ko na kayo.